Ang araw na ito ay special sa lahat ng mga Kristiyano around the world. Kasi alam naman po natin, di ba? Ngayon sineselebrate yung, ano po ba yun? Araw ng ano? Pagkabuhay. Pagkabuhay. Ayan. Katulad po sa nabanggit ko ng mga nakaraan, bakit ang mga Kristiyano, Sunday tayo sumasamba? Nagsimula yon nung mag-resurrect ang ating Panginoon, lahat ng mga tagasunod ni Kristo, mga apostles, mga disciples, at lahat ng mga naniwala sa Kanya, doon sila nagsimulang sumamba every Sunday bilang pag-aalaala sa resurrection, muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung po kasi unang panahon, bago nag-resurrect ang Lord, bago yung Book of Acts, maging ang mga apostol po, every Saturday silang nagtitipon. Kasi ang mga Hudyo, at lahat po sila kasi dating mga Hudyo. Bago naging Christian, sila Peter, sila Paul, yung mga apostles na yan, they were all Jews, mga Hudyo. At sumasamba sila kay Yahweh sa Diyos every Saturday. But then again nga po, because of the resurrection of the Lord Jesus Christ na nangyari nung ikatlong araw, which is Sunday, doon po nagsimulang sumamba ang mga Kristiyano. So according po sa binasa natin kanina, merong tatlong babae. Itong tatlong babaeng ito, kung babasahin po ninyo yung Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, John, laging laman ng Gospel ng mga babaeng ito. Kasama po dyan si Mary Magdalene, at isa pang Mary, si Mary, the mother of James. Pangatlo po si Salome. Opo, yun po ang pronunciation ng pangalan ng babaeng ito, Salome. So merong tatlo pumunta sa libingan ng ating Panginoon simply because, according sa binasa natin kanina, kasi ite-tend nila, lalagyan nila ng bagong spices, mga pabango, ang katawan ng ating Panginoon. Ito po kasi yung kultura ng Israel by that time. Hindi na po ito kultura natin ngayon, but kultura ng mga taong ito na nabuhay noong First and Second Testament. At ito nga po, ikatlong araw, ang mga babaeng ito, umagang-umaga, kinakailangan lang pumunta sa pinagkakalibingan ng ating Panginoon to tend for the Lord's body. Alam po ba ninyo na sa New Testament, yung mga babae po, hindi sila madalas mabanggit, pero sila yung mga sumusuporta, mightily sumusuporta sa gawa ni Jesus Christ. Like Mary Magdalene. Hindi lamang si Mary Magdalene, kundi maging yung mga babae, pag-usapan natin dito si Martha, yung isa na namang Mary. Sa lahat ng kalamakaya, sila yung mga hidden, mga closet supporters ng ating Panginoon. Especially po sa ganung klase ng mga gawain. Sila yung nagluluto, tumutulong din po sila financially, yung mga babaeng ito. Marami silang ginawa because of their love to our Lord, for our Lord Jesus Christ. Ngayon po, ang pamagat muna ng mensahe po sa araw na ito ay, the stone is rolled away. Kasi po nung malapit na sila doon, hindi po ba, uusap sila habang papunta doon, sabi nila, who will roll away? Kasi po yung libingan ng araw po, hindi katulad ngayon na may nicho, may panchong. Kuweba po ang mga libingan ng araw. Kuweba. Especially po yung mga mayayaman. Doon po nalibing ating Panginoon sa libingang ibinigay Joseph of Arimathea. Upang matupad yung sinabi sa Old Testament ng ating Panginoon ay malilibing kasama yung mga makasalanan. Doon siya nalibing ngayon. Sa private na libingan na pag-aari ni Joseph of Arimathea. Ang Panginoon doon inilagak ngayon ang kanyang katawan. Ngayon, ang kwento po kasi, bukod sa kailangan talaga meron siyang batong nakalagay. Inutusan ni Herodes yung kanyang mga soldiers na bantayan ninyo kung sa nakalibing niyang Jesus na yan, yung Jesus na yan. Kasi, ang sabi niya nung nabubuhay pa siya, mabubuhay daw siya after few days. Ngayon, hindi sila naniniwala. Maaari ang gagawin ng mga apostol ng tagasunod ng Jesus na yan, habang tayo hindi nakatingin, maaaring nakawin yung kanyang katawan, at sabihin nila, nag-resurrect. So, pinabantayan. Pero according po sa ibang gospel, di ba, meron, nanginig ang lupa, nagkaroon ng lindol, merong anghel na bumaba, yung mga nagbabantay ng mga Roman soldiers, natakot sila, tumakas. Ngayon, ito naman yung eksena na kung saan, wala na yung mga soldiers, wala na yung hahad lang sa mga babaeng ito upang itend yung katawan ng ating Panginoon. Pero ang nasa isip nila ngayon, merong malaking batong ang nakaharang doon. Kasi hindi nila alam yung nangyari. Sino ngayon ang magugulong ng bato? For us. Yun ngayon ang kanilang pinoproblema. At yun nga, nagulat sila, according sa ating binasa kanina, yung batong kanilang pinoproblema, nakatulak na siya. Hindi na kinakailangan problemahin dahil nakabukas na yung tomb ng ating Panginoon. At according sa ating binasa kanina, meron kumausap sa kanila kasi ito na bukas. Ang sabi nung nakupo, and we believe that is an angel, sino hinahanap ninyo?
Si Jesus na taga Nazareth. Wala siya dito. Yes, already risen. Siya'y muling bumangon mula sa mga patay. Siya'y buhay. Siya ay buhay. At pinakita nga, tingnan nyo, wala na ang kanyang katawan. So pag-usapan po natin yung tatlong babae. Muna, ano yung kanilang mga pinag-usapan? Ano yung epekto nito sa atin? Number one po, ang mga babae ito, sa kabila ng kanilang pagmamahal sa ating Panginoon, they were looking for a dead Jesus. Kasi nangako ang Panginoon, at pag siya namatay, after 3 days, muli siyang babangon. Di ba, ang ginawang example ng Panginoon, yung templo. Sabi ng Panginoon, wasakin niyo yung templong ito, after 3 days, ito'y muling babangon. Maraming hindi nakaintindi nun. Yung pala ang pinag-uusapan doon, ang binabanggit ng Panginoon, pag ako namatay, after 3 days, ako'y muling mabubuhay. Sinabi ng Panginoon yun, hindi ito sekreto. Yun ang pangako ng Panginoon, di ba? Nung mamatay si Lazarus, ano sinabi niya kay Martha sa kay Mary, mga kapatid ni Lazarus? Huwag kayong umiyak. Hindi ba sabi ko sa inyo, I am the resurrection and I am the life? Andun noon pa, nandun na yung pangako ng Panginoon na ang sino mang nakikristo, after mamatay, muling mabubuhay. Given na yung pinangako rin ng Panginoon, ilang beses yung sinabi ang bagay na ito. I am the way, the truth, and the life. Maraming kapamaranan ng Panginoon upang sabihin niyang kayo, even though one day you will sleep, or kayo'y mamamatay, kung kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo, you will rise up again, muli kayo mabubuhay. Pero, nakita po natin sa eksena nito, they forget. Nalimutan ng mga babaeng ito, hindi lamang sila, even ng ibang mga apostles na hindi nagpapakita. Kasi po by that time, bakit yung mga babae malakas ng loob na pumunta dun sa libingan natin Panginoon? Kasi po nagtatago na rin ng mga apostol. Nagtatago sila. Kasi sigurado, wanted sila ng authority. At malaki ang possibility na ano man ang ginawa kay Jesus Christ, gagawin din sa kanila. So yung mga babae ngayon, ito yung mga matatapang. Idadagdag ko po yun sa klase ng character na meron ng mga babaeng ito. Matapang sila. Sila yung tipong hindi humihiwalay sa Panginoon, even doon nanganganib na rin ang kanilang mga buhay. Pero yun nga po, nakalimutan nila by that time. Ang tanging nasa isip nila, pupunta sila doon, itetend yung katawan ng Panginoon, thinking na nandun pa rin ang ating Panginoon after 3 days. Ngayon, ilang tao sa panahon natin ngayon, ang naghahanap sa isang patay na Jesus. Di ba, last 3 days ago, sinelebrate naman yung crucifixion, di ba? Ang tawag doon, ano tawag doon? Biyernes Santo. At hindi ba nagkaroon ng negative connotation yung Biyernes Santo? Kapag malungkot, ba't yung ganyan ang mukha mo? Biyernes Santo ka na naman. Look at that, hindi ba? Later on, yung tradisyon ng Biyernes Santo, naging kalungkutan na. Kasi ang sabi nila, katuroan kasi nila, patay ang Diyos ngayon. Patay ang Diyos ngayon. Pero alam natin, hindi yung kasing ginawa ng Panginoon, hindi lang naman siya namatay eh. Meron kasing naghihintay na pangako na after 3 days muli siyang ibubuhay. Tayo, sinaselebrate din po natin yung Biyernes Santo. Pero not in such a way na kinakailangan natin malungkot. Kasi una, tapos na kasi yung nangyari na siya eh. Diba? Yung sinaselebrate natin kapag Biyernes Santo, which is the Lord Jesus Christ, no, isang beses lang naman siya namatay eh. Ilang araw lang. After nung buhay siya, forevermore, at according po mismo sa Biblia, nasan daw ang Panginoon ngayon, nakaupo sa kanang kamay ng Amang nasa langit. Nananalangin para sa atin. Kaya po wala tayong katalo-talo. Kanina po pinag-usapan natin si Daniel. Si Daniel po, napaka-prayerful. Isa siyang prayer warrior at yung Diyos na pinapanalangin ni Daniel, tunay nga na isang buhay na Diyos at actively kumikilos sa buhay ni Daniel. Kaya nga to the point, inihulog siya sa lion's den. Di ba? Walang nangyari. Biglang nag-hunger strike. Hindi kumain yung mga leon. Nag-diet bigla. Because of the power of that God na pinagpe-prayan ni Daniel. Yun ang power ng prayer. Now imagine, kung sa pananalangin ni Daniel, gawin na lamang ang sagot ng Diyos, kung si Jesus pa kaya ang manalangin in behalf of us. Because the Lord Jesus Christ po ngayon, mula nang siya'y pumanik sa kanang kamay ng Ama, mula sa kanyang resurrection, mula nang siya'y mag-ascend dun sa langit, at maluklok nga po sa kanang kamay ng Ama, sa kanyang trono, wala po siyang ginawa kundi ipag-pray tayong lahat. Yun ang ginagawa ng Panginoon as of now, hanggat hindi pa siya bumabalik, to intercede for us. Hindi lamang yun, maging attorney ng bawat isa sa atin. Kasi po, si Satan po, walang ginawa, kundi bigyan tayo ng guilt feeling. Walang ginawa po si Satan, kundi sabihin sa Ama na tayo hindi naman dapat
binebless, na tayo dapat hindi pinapakita ng ganung pagmamahal ng Diyos simply because we're not perfect and we sin every day. Walang ginawa sa Satan kundi sabihin sa Ama, hindi po worthy sa inyong pag-ibig ang mga taong ito because they sin every day. Ano ginagawa ng Panginoon? Bukod sa siya nag-intercede for us, ano sinabi ng Panginoon? Charge to me, Father, because I already died and I already resurrected for these people. At sino yung mga tao na yun? Tayo po na mga naniniwala kay Kristo. Tama po yung napag-usapan natin kanina. Ang Biblia po kasi nagsabi nun, there's no amount of sin na magagawa natin para yung pagmamahal ng Diyos mawala sa atin. He is such a good, good Father. Sabi po sa Biblia sa aklat ng Hebrews, ang ating Panginoon, He can save us to the uttermost. Nang mamatay ang Panginoon sa atin, hugas ng ating kasalanan noon, ngayon, sa darating na mga panahon. Yun po yung kapangyarihan ng pagkamatay ng ating Lord. So yun pong kanyang kamatayan, imbis na tayo Biyernes Santong malungkot, Biyernes Santong masaya. Kasi alam natin na naging epekto. Tayo ay nakaranas ngayon ng pagmamahal mula sa ating mga makapangyarihan, regardless ng ating karamihan each and every time, dahil sa ginawa ng kanyang anak na ating Panginoon Kristo. So they were looking for a dead Jesus, tayo po hindi na. We are looking for a totally alive Jesus Christ na ngayon ay naroon at isang araw po ay magbabalik upang kunin na tayo at dalhin sa kanyang piling. Ano pa yung mga gumugulo sa isip ng mga babaeng ito? Yun nga po, they were worried about the heavy stone. Hindi pa man sila nakakarating doon, ang laki na ng problema ng mga babae. Kasi alam nila nga, merong nakabara na malaking bato sa libingan. Ngayon tayo ba naiba sa kanila? Tayo kasi hindi ba sa ating pag-worry, hindi pa nangyayari, ang laki na ng problema natin. Naku, baka ganito. Naku, baka ganun. Ako palagi ko sinasabi sa mga kapatiran doon sa ating mga kapatiran, sa dati ko pong tinuturuan. Kapag nagaganon sila, ay, huwag na natin gawin niya, siguro, baka kasi maging ganito eh. Ewan ko, may problema ako, baka bukas ganito. Alam niyo kung ano lagi yung sinasabi sa kanila? Ano ka ba, prophet? Propeta ka ba at nakikita mo yung future? Yan ba yung pinakita ng Diyos na future mo at ngayon pala namang problema ka na? Hindi ba kabaliktaran kasi sinabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, do not worry about tomorrow. Enough na itong araw na ito para ating problemahin sa tulong niya. Yes, we have problems every day. Pero today is enough. Huwag na natin ipatong yung mga hindi pa nga nakapatong, ipapatong pa lang eh. Kasi hindi ba doble talo tayo doon kapag ano na ginawa natin. Talagang nga naman ang mukha, magiging Biyernes Santo kapag ganun. So enough na po yung kung meron tayo sa araw na ito na dapat natin intindihin, medyo nakaka-worry, we are concerned, this is enough. Lapit na sa Panginoon. Yung bukas po kasi hawak ng Diyos. Hindi natin hawak ang bukas. Walang may hawak ng bukas, Diyos lang. Ang gusto ng Panginoon, okay, may problema ka ngayon, okay, I'm here, I'm helping you. Be happy, be joyful, be glad. Ang sabi naman ng Panginoon sa atin, I will never leave you, I will never forsake you. Again, yung paborito ko sinabi ni David. Sabi ni King David, maliit pa ako at ngayon ako'y matanda na. Wala naman ako nakitang anak ng Diyos na kanyang pinabayaan. Kung meron man nangyayari sa buhay ni David nung araw, ni King David nung araw, na para yata hindi pagpapala, parang pagpapalo. Isipin niyo yung pagpapala sa pagpapalo, isang letra lang ang difference nun. Yung isa A, isa O. Pagpapala, pagpapalo. Isang letra lang kaibahan yun, pero ang laki. Yung difference. Ngayon sa David, siyempre nakakaranas din siya nun. Pero then again, yung kasing trust ni David, totally nasa Ama, nasa Diyos na kanyang paniniwalaan. Yun lang po ang inilim sa atin ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Diba? Magtiwala tayo sa Kanya. So ano pa ba yung mga mabibigat na bato sa ating mga buhay? I think marami. Sa nangyayari po ngayon, di ba? Hindi pa ganun nakakalusot yung mga gasolina sa Strait of Hormuz. Tuloy-tuloy pa rin ang gera. Pero mabuti na lamang, hindi po ng Panginoon yung kalaban, yung langis ng Pilipinas, yung krudo na inangkat natin, dire-diretso. Akala natin kasi mabait ang Iran. Hindi po. Ang Diyos ang humiko sa kanila. Alam niyo po ba sa Old Testament, especially sa Old Testament, yung mga kalaban ng Israel, nagagawa lang silang kantiin kapag ang Diyos mismo nagbigay ng permission. Sige, matitigas ang aking bayan ng Israel. Ginamit niya yung mga Babylonians, ginamit niya yung mga Assyrians bilang pamalo sa Israel. Basahin po ninyo yung Old Testament. Sila mismo, wala silang kapangyarihan
para sakta ng Israel. Pero ang Diyos mismo, ginagamit lang silang pamalo kapag Israel ang tigas ng ulo. Ang sabi po sa Biblia, sila ay pamalo lang ng Diyos. Pero sila mismo per se, they can do nothing against the children of God. So even today, sa panahon natin, yung mga problema na yan, I'm not saying na magalat tayo, ang taas ng gasolina, di ba? I'm not saying that. Pero, ito yung pagkakataon for us na makapagpakita ulit. Nakita natin sa ating Diyos na makapangyarihan na we trust Him. Lord, ang tataas po talaga ngayon ng mga bilihin, ang gasolina, lahat tumaas, hindi lang naman yun eh. Lahat ng umaas sa gasolina, sa crudo, tumaas lahat. Ang pamasahe, ang taas. Ngayon natin ipakita sa Panginoon, Lord, hindi sakop ng ekonomiya ng mundo ang aking pananampalataya sa inyo. Nakahawak po ako sa ekonomiya ng langit. Ang sabi ng Panginoon, kaya niyo tayong pagpalain. Tuyot man ang lupa, wala mang ulan bumabagsak mula sa langit, kaya pa rin tayong buhayin ng ating Panginoon. Even me myself, I think hindi ko alam ng ilan sa inyo, matagal po ako nag-abroad at ngayon po, umuwi na ako dito sa Pilipinas. I'm now staying here in the Philippines. For good. For good. Diba? For good na nito pa. Siyempre po, ang isa sa mga iniisip ng mga galing na abroad, paano ngayon ang buhay namin pag ako umuwi na? Paano naman yung mga kasanayan naming buhay kapag ako umuwi na? Kung ako walang Kristo sa puso, malamang hindi niyo makikita dito ngayon. Marami kong gagawing paraan para ako kumita pa para sa aking pamilya. Kasi po, hindi ganun eh. Sa tagal na rin po ng papapalang ibinubuhos ng Panginoon sa pamilya namin, siya rin kasi yung nagbudi ng talino, paano namin hahawakan, ano man yung kinita namin nung araw. Ang Panginoon po kasi ang gusto niya, pag meron siya ibinigay sa atin, matalino tayo sa paghawak. Ang sabi nga po sa Biblia, di ba, gayaan daw natin yung mga langgam na habang tag-init, ano raw ginagawa ng mga langgam? Ipon ng pagkain, di ba? After nga ng tag-init, kapag nagtag-ulan, hindi sila nag-worry kasi meron na silang inipon, meron na silang mahuhugot. So yun lang ang tinuturo sa atin, Panginoon. Maaring nawalan ako ng trabaho ngayon. Di ba? Maaring hindi na ako nag-abroad, I'm here now in the Philippines. Pero why worry kung sinunod naman kasi namin sinabi ng Panginoon ng araw? At hindi lamang yun, higit sa lahat, naniniwala kami, again, our Father is a very, very responsible Father. Ibibigay niya sa kanyang mga anak lahat ng kanyang pangangailangan. Ang sa atin na lang, syempre, konting adjustment. Syempre yung dati, hindi na eksaktong ganun. Pero ang mahalaga, binubuhay pa rin tayo ng Diyos. Katulad po ng Israel. Ilang beses sila nung araw po ng Old Testament, ilang beses silang sinalakay, pinalaya sa sariling bayan, pinapatay sila, inuubos, pero ang Diyos ba nawala sa panig ng Israel? Hanggang ngayon nga nag-e-exist ang Israel at napakalakas. Why? Dahil ang Israel ba masunurin sa Diyos? Hindi, ang tigas nga ng ulo nila eh. Kasi yung kasing amang nagmamahal sa kanila, minamahal sila ng patuloy, regardless ng kanilang kalagayan. Sa atin po ganun din. I'm not saying na mula ngayon okay lang na magkasala. I'm not saying that. Kasi po ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kaya nga siya namatay because of our sin. So ngayon, pag tayo nagkakasala, dahil sa kahinaan ng ating laman, maasahan po natin ang Ama, nariyan pa rin, hindi niya tayo iiwan. Sa mga pagkakataong tayo lugmok, lalo pala pa nga siyang naririyan eh. Di ba sabi nga po sa Biblia, mas malakas yung apoy, mas maraming tubig ang binubuhos. Di ba? Hindi yung tipong lumakas na yung apoy, konti na lang ibuhos mo dyan. Lumalik ang apoy, maraming ibinuhos. Hindi. Ang sabi sa Biblia, through Paul, mas maraming apoy, mas malaking tubig, mas maraming tubig ibinubuhos. Like us, mas marami tayong kasalanan. Mas maraming pagmamahal po ang binubuhos ng Diyos sa atin. Hindi katulad nating mga tao. Madali tayong maonsyami, mayamot. Sabi nga po sa pag-aaral kanina, yun po hindi natin kaya. Pero sa tulong ng Panginoon, kakayanin natin. Through His Holy Spirit. So they were worried about the heavy stone, pero nakita natin, hindi pa sila nakakarating doon, solved na yung problema nila. Kasi pagdating nila, yung mismong batong pinoproblema nila, tanggal na, hindi na nakabara. Ganun din po sa buhay natin. At hindi lamang po yan ang good news na hindi nila inaasahan, Jesus Christ has already risen. Imagine that. Walang-wala sa panghinagap nila yung kwentong ito. Lahat ng mga nandito, wala sa panghinagap nila yan. Basta sa amin, ito ang aming gagawin ngayon, ito ang inaasahan namin, pupunta kami doon kasi mayroong patay, at yung patay, the Lord Jesus Christ, dinidisi namin. Yun lang ang nasa isip nila. Pero never nilang naisip na, teka muna, sabi nga pala ng Panginoon, after 3 days, mabubuhay siya. Hindi nila ini-expect. There's no expectation at all about this eksena.
Pagdating nila doon, yung lilinisin nilang bangkay, wala na. Nauna na sa kanila, meron na parang ibang pinuntahan ng ating Panginoon. Imagine that, ang Diyos po, ito po lagi rin namin napag-uusapan ni Joy, napag-uusapan namin mga kapatiran, no one can really second guess God. Ang tao kasi pwede natin i-second guess, di ba? Tingnan mo ito yung pag walang pagkain sa bayan, ang init ng ulo niya. Kita mo nga, pagdating sa bahay, walang pagkain, ang init ng ulo. Di mo yan, ha? Di ba, kukunti lang yung kanin, magsasayang pa yan, kita mo. Kukunti yung kanin, nasayang pa nga. Ganun tayo, kaya natin i-second guess ang bawat isa kung anong gagawin natin in advance. Ang Diyos po, hindi natin kayang ganun. No one can second guess God. Wala. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ngayon, alam niyo mga kapatid, bukas, I'm sure bukas, pauulan na ng Panginoon ng mga meteorites ang Iran. Kasi evil sila eh. I cannot say that. Yung mga bagay na yun, sa Diyos na lang natin ibinibigay. Nasa ganun, ano sa atin na lang? Surprise. Sinong ayaw ng surprise? Ang Diyos pa naman ay Diyos ng mga sorpresa. Masusurprise na lang tayo lagi na meron pa rin siyang something na ginawa or gagawin na higit pa sa ating inaasahan. Just like this one. Meron pa bang tataas na level sa nangyari dito na ine-expect nila bang kayo nga abutin nila, biglang pagdating na doon, buhay na at naiwan pa nga sila, nauna pa ang Panginoon mga dapat nang gawin. Surprise! Napaka-positibong surprise ang kanilang inabutan. All negatives na kanilang pinag-uusapang habang sila papunta doon sa libingan ng Panginoon, tanggal lahat. Napalitan ng mga hindi naman basta positive, kundi mga glorious working ng ating Diyos. Sinabi rin po yan sa aklat ng Ephesians, ang Lord daw kapag nagbigay, higit pa sa ating inaasahan. Kung tutusin po, pagdating sa imagination sa pagpapala ng Diyos, tapos po tayo doon. Yung mga akala natin, ito lang ibibigay ng Panginoon. Proven po ng Biblia yan. Kapag ang Diyos may ginawa sa ating buhay, higit pa sa ating inaasahan. At of course, laging positibo yun. Lagi yung ikabubuti ng bawat isa atin. Kasi, sabi nga po, pawang kabutihan lamang ang nais ng Diyos sa bawat isa. Kasi Jesus Christ nga po, look at the Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon. Siya yung lumikha ng mga anghel. Siya yung lumikha ng langit at ang lupa. May nangyaring ganun sa kanya, He died. He died. Tapos tayo minsan kung makapagreklamo, Lord, bakit ako pa? Diba? Ako pa yung natanggal sa trabaho. Siya nga namatay eh. Meron pa bang kalugihan pang pwedeng matanggap ang Panginoon? Kung tutusin, kung si Jesus Christ, tao lang talaga, hindi yung Diyos na nagkataong tao, sobra-sobra yung kalugihan na pwedeng makamit ng ating Panginoon. Kaso say Diyos na nagkataong tao, muli siya nabuhay. So sa ating ganun din, hindi na nga natin kinakailangan mamatay for our Lord. Ang kailangan natin ngayon, mabuhay para sa Kanya. Hindi po hiniling ng Panginoon yung buhay natin. In order for you, maipakita mong iyong pananampalataya sa aking anak, die for me, kung paano ako namatay para sa iyo. Hindi. Sabi ng Panginoon, no. Live. Live and let live. Mabuhay kayo, i-share nyo sa iba yung kabutihang ginawa ng ating Panginoon. Especially po, sa araw na ito ng resurrection. Pag-uusapan po natin, ano yung ilan sa naging bunga ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang dami pong napakagandang naging bunga ng kanyang muling pagkabuhay. So tingnan po natin yung ilan sa mga wonderful details after Jesus' resurrection, according sa Scripture. Nang muli pumabuhay ang Panginoon, He appeared to the disciples sa mga locked rooms. Sabi po kanina, di ba, ang mga apostol nagtatago sila. So nandun sila sa mga kwartong tago, tapos nakalock lahat. Nung mabuhay ang Panginoon, siya'y pumunta dun sa kwarto nang hindi niya binubuksan ng pinto. Nagulat ang lahat. Kasi po ang tawag po sa katawan ng Panginoon nung siya'y muling magbabuhay, glorified body. Nung siya po hindi pa namamatay, He's totally in the flesh like us. Pag tinusok mo ng pako, talaga namang magkakasugat. Pero nang muli po mabuhay ang ating Panginoon, meron na siyang tinatawag na glorified body. Yun din po yung katawang magkakaroon tayo kapag tayo ni-rapture. Dalawa lang po yan eh. It's either buhay tayo ngayon, bigla tayong dinagit ng Panginoon sa kanyang piling, or tayo nauna na, kinuha na tayo ni Lord at tayo namatay. Pero sabi sa Biblia, tayo muling bubuhay ng Panginoon. Ang sabi po sa Biblia, kapag tayo muling nabuhay, ang taglay din po natin katawan, glorified body. Katulad po ng katawan na meron siya. Katulad nun. Ang example po, ano yung pwedeng mangyari kapag meron tayong glorified body? Example po yung ginawa ng Panginoon. Lumulusot po siya sa pader. Lumulusot, nag-glide lang siya.
Nagulat yung mga apostol. Mga sign ng patunay na, oy, this is me. Muli ako nabuhay, sang-ayon sa aking pangako sa inyo, and look at these things na ginagawa ko ngayon. Kaya niyang lumusot sa mga pintuan. Hindi niya kailangan pumatok. Bigla siyang nariyan. Ang isa nga po sa eksena doon, sabi ng Panginoon, pagpasok niya, nagulat ang lahat. Shalom. Peace. Kasi po, punong-puno ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng kapayapaan ng mga apostol by that time. Number one, yung master nila pinatay si Jesus Christ mismo. Gulong-gulong puso't isipan nila, wala silang kapayapaan. Kasi hindi lamang sa namatayan ka ng master na si Jesus Christ, maaaring sila na kasi ang kasunod. Kasi hinahunting na rin sila. Hinahunting na rin ng mga apostol. So yung kapayapaan, yun ang unang-unang kailangan ng mga apostol. Kaya ang Panginoon po, nung siya'y pumasok sa kwarto kung saan nakakatipon ng mga apostol, ang sinabi ng Panginoon, Shalom. Peace. Kapayapaan. And we know, yun mismo ang naranasan ng mga taong ito. Naranasan niya. So, kapag merong glorified body, katulad po sa Panginoon, kaya nang lumusot sa mga pagyan. Okay, pangalawa po, so nakita natin magagandang nangyari nung muli mag-resurrect ang ating Panginoon. Jesus walked on the road to Emmaus with some men. Ang ganda po ng kwento dito, after po ng pagkamatay ng ating Panginoon, after few days, may mga believers ng Panginoon, naglalakad sila papuntang Emmaus. Naglalakad sila ngayon, nagkukuntungan sila ngayon. Pinag-uusapan ng dalawang kapatiran natin, yung mga nangyari. Pinag-uusapan na ang Lord, yung mga nangyari, yung mga ulihan, yung pagkamatay niya, yung malagim na pagkamatay ng ating Panginoon. Pinag-uusapan nila, biglang out of the blue, si Jesus Christ, sinabayan sila. Sinabayan. Ngayon itong dalawang ito, hindi na nakilala ang Panginoon. Hindi nila nakilala si Jesus. How come? How come? Ang Lord pa hindi na makikilala, by that time, ang Panginoon po kilala na siya. Even sa kanyang itsura. Distinct na ang itsura ng ating Panginoon. Kasi, naging notorious siya by that time sa authority. To the point nga, pinatay siya na parang isang masahod na kriminal, right? Pero hindi po siya nakilala ng dalawa. Why? Because siya po ay nasaan? Nasa glorified body. Talagang nagniningning, napakabusilak po kasi ng katawang ibibigay din sa atin, oras na tayo muling buhay ng ating Diyos. Katulad po sa nangyaring ito. At alam niyo po, ang haba ng kwentuhan sa road, sinabayan sila ng Panginoon, ang haba ng kwentuhan nila, biglang meron itong tindahan, let's say karinderya, pumunta sila sa karinderya, umorder sila ng pagkain. Hindi pa nila nakikilala na si Jesus yung kasama nila. Pero nung meron dumating na tinapay, kasi umorder sila ng tinapay yung normal na pagkain nila, nang biyakin ni Kristo, nung hindi na nakikilala si Kristo yung tinapay, biglang namulad na ng mga mata. Si Jesus Christ pala itong kasama natin, kakwentuhan natin. Imagine that. Because of the glorified body. Saka alam niyo po kasi ang Lord talaga, siya yung nagkaroon ng ganung klase ng authority sa pagbiyak ng tinapay. Sa kapamaraan ng kapag tayo dumako sa kanya sa breaking ng bread, mararamdaman natin yung kanyang presensya. Katulad po nila, wala silang kamalay-malay, ang Panginoon pala, yung kakwentuhan nila sa daan. Kaya mag-iingat po tayo. Paano na pinag-usapan natin habang naglalakad? Mamaya si Jesus Christ pala yung kasama natin, chismisan tayo ng chismisan. Of course, hindi na mangyayari yun kasi nangyari nung araw. Pero anyway, mag-ingat pa rin tayo sa ating mga pinag-uusapan. Di ba? Nawa, laging patungkol sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi lamang po yun. Jesus enabled a miraculous massive fish catch. Nung ang Panginoon po mamatay, itong mga sila Pedro, ang kanyang mga kasama ng mga apostol, bumalik po sa pagiging mangingisda. Nag-iwan ng Panginoon ng malaking sa kanilang ministry Di ba? Pero, na nakakalungkot, since tao rin katulad natin sila Pedro, nung mawala ang Panginoon, nawala sila ng leader, bumalik na lamang sila ulit sa pangingisda, nandun sila sa dagat. At according po sa Biblia, magdamag silang nanguhuli. Ito pong sila Pedro, ang kanyang kasama, mga expert, professional fishermen. Alam nila ang kilos ng mga isda, alam nila kung saan maraming isda, alam nila yan, pero for some reason, nung magdamag na yun, wala silang nahuli ni isa, wala. Kaya nung umaga na, nalulungkot sila. Anong nangyari? Saan napunta yung ating pagiging professional fisherman? Pero you know what? Anong nangyari? Si Jesus Christ, sa kanyang glorified form, nasa dalampasigan, sinabihan sila, itapon nyo sa kanan yung net. Itinapon nga nila sa kanan yung net, paghila nila na puno ng sangkatebang mga isda, na halos mapunit na ngayon yung net. Ang dami nang nahuli. Doon sila nagsimulang mag-isip. Sino ba yung taong ito? Sino ba yung taong ito? Hindi lamang yun, nang sila papunta sa Pampang, kasi napagtanto na ang Panginoon.
Bumaba siya na ngayon si Pedro, nakapang ano pa siya eh, medyo nakabalabal lang siya kasi nangingisda. Talagang tumalon siya sa tubig. Sa excitement niyang lumapit sa ating Panginoon. And you know what? Itong sumunod na eksena. Jesus lovingly prepared breakfast by the sea. By the time po na si Pedro, yung mga apostol, makaparoon na sa pampang, ang Panginoon po, nakapagluto na ng agahan. This is the first time in the scripture si Jesus Christ nagluto personally para sa mga apostol. Na by that time, sila ay ligaw na ligaw muli sa nangyari. Wala tayong ibang mababasa sa Bible, ang Panginoon nagluto siya. Nagluto siya ng tinapay, nagluto siya ng isda. At yun mismo yung inagahan ng mga kapatiran natin na sila Pedro na by that time, lungkot na lungkot pa rin at ligaw na ligaw dahil sa nangyari na pagkamatay ng ating Panginoon. Ako po lagi kinukwento sa mga kapatiran, imagine, gusto kong matikman yung mismong ang Panginoon na nagluto. Kasi nagawa niya sa mga apostol. Siya ang nagluto ng agahan. Gusto ko rin maranasan yun. Kung loloobin ng ating Diyos na buhay. I don't know, pero ang sarap siguro ng pakiramdam, ano? Ang mismong Lord natin ang nagluto, ang naghanda ng ating makakain. Anyway, alam naman natin, hindi naman to yung as in first time. Physically, first time, ang Panginoon naghanda ng pagkain ng ating physical na katawan. Pero alam naman natin, di ba, simulat sa puno tayo naging tao, merong bread from heaven na lagi pinapakain ng Diyos sa atin. At yun po yung kanyang mga salita. Kaya po, katulad po sa pinag-usapan natin kanina, gawa natin ng paraan tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Kung hindi man tayo makakapagbasa, makinig tayo. Kasi yun po yung pagkain ng ating kaluluwa. Personally po, wala ako nakikitang makukuhanan ng pag-asa sa kalagayan natin ngayon, kundi ang Panginoon lang. Wala nang iba pa. Katulad po sa nangyari sa mga apostol, wala silang pag-asa nang mamatay ang kalang Master the Lord Jesus Christ. Pero this time around, ito na muli ang Panginoon. Diba? Sabi ko sa inyo, mabubuhay ako muli. Sabi ng Lord, at ito nga. At higit pa ang pinakitang pagmamahal ng ating Panginoon sa kanila. Hindi lamang yun. Siyempre, namatay yung Master. Paano nangyari na yung si Jesus Christ, ang dami-dami pinangako sa atin, tapos namatay siya? So, napuno ng doubt, ng pagdududa ang lahat, kasama siyempre si Thomas. Pero ang ginawa ng Panginoon, hindi po ba mayroong eksena sa Biblia? Sabi ni Thomas, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niyo kasi nung magpakita ang Panginoon kanina dun sa Shalom, wala siya. Di ba? Wala siya by that time. Hindi natin alam, siguro na-late siya ng dating o meron siya inasa kaso. Kaya nang sabihin ng mga kakapatiran na, "Uy, Tomas, sayang wala ka kanina, ang Panginoon dumating." Nagduda si Tomas, di ba? Sabi niya, "Ay nako, kapag hindi ko nakita yung kanyang sugat sa tagiliran o sa kamay at maididikit ko yung aking kamay doon, daliri, hindi ako naniniwala." Hindi po ba biglang dumating ang Panginoon? Tomas, bakit ka nagduda? Ito, sige, ipuin mo yung aking sugat sa tagiliran, ito yung sugat sa aking mga kamay. At doon mismo, nawala yung doubt ni Thomas, at totally, nawala yung doubt ng lahat, na tunay nga ang Panginoon yun. Yung nabuhay magmuli at nagpakita ng kanyang mga sugat. Ano sinabi ni Thomas nang kanyang mahipo yung sugat ng Panginoon? My Lord and my God. Hindi po totoo, hindi sinabi sa Biblia si Jesus ay Diyos. Si Thomas mismo nagsabi, my Lord and my God. Nang mahipo niya yung butas sa kamay, pa sa tagiliran, oh my Lord and my God. Tanggal ang duda. 100% nagkaroon ng faith si Thomas, hindi na siya doubting Thomas, kundi naging faithful Thomas niya after that point in time. At alam niyo po ba na si Thomas, after ng makakataong yun, ang dami niyang nagawa para sa ating Panginoon. So si doubting Thomas po, sandali lang yun. Mga ilang minuto, ilang oras lang yun. Pero naging faithful Thomas kaagad siya. Diyan sa eksenang yan, nung nakita niya ang butas sa kamay natin Panginoon, sa kanyang tagiliran. Hindi lamang yung mga kapatid, pansinin ninyo, sabi natin kanina, nung mag-glorify ang katawan ng Panginoon, hindi ba para siyang naging ulit? Para siyang sanggol yung kanyang balat na niningning, hindi siya halos makilala ng mga kasabay niya sa lansangan, sa Emmaus, kasi nga nag-iba siya, napakabusilak niya. Pero you know what? Minarapat ng ating Panginoon, yung butas sa kamay, sa tagiliran, nandun pa rin. Pwede namang wala na yun, di ba? Di ba marami sa atin, nagpapatanggal ng peklat sa katawan? Ano kayo matatanggal ng kilig dito? Hindi tuloy ako makapag-beach. Marami yung nagpapa-opera, matanggal lang yung mga yun. Ang Panginoon po, yung sugat niya sa kamay, saka sa tagiliran, saka sa paa, hindi po niya tinanggal. Meron kapangyarihan na ating Panginoon na siya'y muling mabuhay, magkaroon ng glorified body, talagang busilak ulit, parang babying perfect ang kanyang katawan. Pero pinili niyang huwag mawala yung mga sugat na yun. Why?
for you and me. Upang makita natin yung totoong pag-ibig na pinakita niya sa atin. And you know what, in the future po kasi, yung mga butas sa kanyang mga kamay, sa kanyang tagiliran, sa paa, yun din mismo ang ipapakita niyang pruweba sa Israel na siya yung tunay na Messiah. One day po mapag-uusapan natin yun. Meron dahilan kung bakit hindi tinanggal ng Panginoon yun. Yung mga sugat na yan. Hindi lamang po yun, Jesus gives tremendous power to the disciples. Kung babasahin po niyo aklat ng Marcos, ang sabi ng Panginoon doon, I have given you the power to trample sa mga snakes and scorpions. Kahit daw makainom tayo ng lason, hindi tayo malalason. Kahit tuklawin daw tayo ng scorpion, hindi tayo mamamatay. Hindi lamang yun to overcome all the power of the enemy. Meron na tayong kapangyarihan laban kay Satan mismo sa mga demonyo. Kaya po hindi totoo yung napapanood natin sa movie na kapag may demonyo, pag kinalaban ng isang Kristiyano, hirap na hirap yung Kristiyano para matalo yung demonyo. Hindi po totoo yun. According sa Biblia, talunan na ang kalaban. Si Satanas at ang mga demonyo po, talo na sila. Wala silang kapangyarihan ngayon kundi manlinlang. Kaya po tayo, pag tayo po nakipagpambulo sa masamang espiritu, hindi din po kailangan magkandahirap tayo, pagos na po, meron fight number 2 next week, pupunta ulit kami dito para matalo na yung demonyo niya. Wala po sa Biblia yun. Talo na sila. In the name of the Lord Jesus Christ, they're already vanquished. Talo na po ang mga kalaban niya. Kaya po, hindi tayo dapat natatakot sa dilim. Dapat po ang mga anak ng Diyos, yung tunay ng kay Kristo, hindi natakot sa mumu. Yan po, matinding challenge po yan, lagi kong binibitawan sa mga kapatiran. Bakit natatakot una sa mga bagay na hindi naman nag-exist? Hindi naman totoo yung mga katanging isip, mga guni-guni. Diba, mga guni-guni. Una, hindi tayo dapat natatakot kasi talo na sila. We are more powerful than them. Pangalawa, hindi naman sila nag-exist. Karamihan po kasi na napapanood natin, nababalita natin, katang isip lang ng tao. Bunga ng takot kung ano nakikita ng utak. At scientifically po proven na yan. Kapag ang tao takot na takot, ang dami niyang hinahabi ng mga imagination sa utak niya na kapag mulat ng mata niya, parang totoong nandoon. Opo, nandito lang yan sa utak. Kaya wag po tayong manatakot sa mga yan. So, power. Mga miracles and wonders po, ibinigay niya sa mga kanyang mga disciples at sa mga apostol. At hindi lamang po yun, Jesus made His victory over sin and grave permanent. Nang muli mabuhay ang Panginoon mula sa mga patay, tapos na. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Kung paano si Kristo po ay binuhay ng Banal na Espiritu, ganun din daw po ang mangyayari sa atin. Once we die, tayo po bubuhay muli ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo, yun po yung napakalaking pagpapala ng mga Kristiyano na mararanasan natin once tapos na tayo dito sa lupa. Pero kailangan po paniwalaan natin at i-expect natin. Marami po kasi takot mamatay. Meron po iba takot mamatay kasi gastos. Diba? Huwag muna hayang mamatay yan. Wala pa tayong pera. Kasi nga po, pag pinahaba mo pa yung buhay, gastos din eh. Gastos din naman eh. Diba? Sa gamot, sa maintenance, gastos din. Takot pa rin siyang mamatay yun, hindi nagastosan niya. Kasi pag namatay naman, gastos din naman kasi. Saan ba tayo pupunta? Hindi maintindihan. Pero you know what? Joke aside, ang mga Kristiyano po, dapat hindi tayo takot mamatay. Because alam natin sa nangyari sa ating Panginoon, dadanasin din natin yung susunod na buhay. After this life, merong magandang buhay na naghihintay sa atin. Yun po yung pag-asa na iniwan ni Jesus Christ. Kung saan ako naroon, doon din kayo pupunta. Saan yun? Sa langit siyempre. Sa paradise. Sa piling ng Amang makapangyarihan. There will be no more tears. No more sorrow. Pawang kaligayahan lamang ang ating mararanasan. Sa langit po, walang bitin. Sa lupa po kasi lagi tayong bitin, di ba? Ang tagal mong hinihintay yung salary increment. 20 years ka na, wala pang dagdag sahod. Imbis na magkaroon ng dagdag sahod, nababawasan pa nga. Di ba laging nakakabitin ng mundo? Inaasahan mo, siguro naman, since gumagamit na ng ekonomiya under PBBM, siguro naman yung mga gasolina bababa na, lahat ng bilhin bababa. Nagkaroon ng gera ngayon. Mas lalo naman tumaas. Higit pa sa ating inaasahan. Yun po ang mundong inagalaw natin. Lagi tayong bitin. Laging bitin. Sa langit po, walang bitin-bitin doon. Yung mga hindi natin inaasahan mga pagpapala, mararanasin natin sa langit.
To the point na hindi na natin kakailanganin po yung luha. Wala nang tear ducts sa langit. Hindi na kailangan ng luha doon. Pawang kaligayahan sa piling ng ating Diyos. Kaya po dapat talaga siguraduhin natin kasama tayo sa langit pag dumating ang panahon na yan. At bilang panghuli po, sa ilan sa mga wonderful details, by Jesus' resurrection, Christ raises dead sinners to a newness of life. Ang sabi po ng Panginoon, sa pasimulain pa lang ng kanyang ministry, hindi ako pumarito para sa mga taong matuwid. Pumarito ako para sa mga taong katulad natin, mga makasalanan. Una, bakit pumarito ang Panginoon para sa mga makasalanan like us? Kasi wala naman talaga matuwid ni isa eh. There is none righteous, no not one. Sabi po sa aklat ng Romans chapter 3, no one is righteous, no not one. Kahit po napaka-religyoso natin, hindi po yung pagiging religious natin ang magiging dahilan para tayo maging righteous. Yung po kasing righteousness na hinihingi ng Diyos from us, siya rin kasi ang magbibigay nun. Paano tayo magiging righteous sa harap ng Panginoon? By accepting the Lord Jesus Christ. Tanggapin natin yung ginawa niya, especially sa krus, yung kanyang pagkamatay, muling pagkabuhay, at tanggapin natin na isang araw siya'y magbabalik muli upang tayo muli sa kanyang piling. Yung pong righteousness na hinahanap ng Diyos, hindi po made on earth, made from heaven, through the Lord Jesus Christ. At yun po yung nangyayari sa mga taong yan. Ang isa po sa tawag kay Jesus Christ, in a informal way, Jesus Christ was the friend of sinners. Kasi po, yan po yung isa sa laging siya tinutuligsa ng mga Pharisee, ng mga religious leaders ng araw. Kasi lagi lang sinasabi, yan ba ang Messiah? Yan ba ang tagapagligtas? Bakit lagi niya kasama yung mga tax collector? Bakit lagi niya kasama yung mga prostitute? Yung mga salbahe, bakit lagi niya kasama? Nagugulat sila. Kasi yun nga po ang dahilan kung bakit ang Panginoon pumarito for all of us. We are all sinners here. Until now, at this point in time, we still commit sin. At sigurado po ako, even after mamaya, we will still commit sin. Pero maraming salamat sa Panginoon. He's our friend. Tinawag niya tayong kaibigan. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Hindi ko na kayo tinatawag ng naalipin. Kundi tinatawag ko na kayong mga kaibigan. Yun po ang kabutihan ng ating Panginoon. Indeed, we as sinners, wala tayong ibang pinaka-BFF, best friend forever, kundi ang ating Panginoon. At yun po yung naranasan ng mga taong yan sa piling ng ating Diyos na buhay. Bakit mahalaga na tayo ay naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Ang sabi po sa 1 Corinthians 15, 17, and 18, kung si Jesus Christ daw hindi muling nabuhay, if Christ has not been raised, then yun daw pananampalataya natin ay useless, pointless, worthless. At hindi lamang yun, kung si Jesus Christ po hindi muling nabuhay mula sa mga patay, nandun pa rin tayo sa pagkakasala na magdudulot sa atin, magtutulak sa atin, patungo saan? Sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. At hindi lamang yun na nakakalungkot. Kung hindi raw totoong nabuhay ang Panginoon, yung daw mga namatay na, sabi diyan, they are lost forever. Kasi po bakit natin binanggit to? Bakit ito binanggit ni Pablo? Meron po kasi mga tao ng araw hindi naniniwala sa resurrection. At yun po yung mga Sadduceo. Religious leaders po yung mga Sadducees, katulad ng mga Pharisees, pero they don't believe in angels, they don't believe in resurrection. Ang sabi ni Pablo, hindi totoong walang muling pagkabuhay. Meron talagang resurrection. At yun nga po yung mismong pinakita ng Panginoon sa atin. And because of the resurrection, kung babalik na rin natin sinabi dito, tanggal na ang ating mga kasalanan. Because of the resurrection, hindi lamang yun, yung mga namatay na kay Kristo, hindi sila naliligaw. Kundi naroon na sila sa tamang lugar na dapat napuntahan. At yun po yung sa piling ng ating Diyos na buhay. Alam niyo, kung isang tao namatay para kay Kristo, isa siya sa pinaka-mapalad na tao na nabuhay sa balat ng lupa. Kapag sila po yung, ang tawag po sa Biblia sa mga namamatay kay Kristo, natutulog lang. They fell asleep. Kapag believer po ang namatay, ang term na ginagamit sa Biblia, natulog. Pero sa mga unbelievers po, hindi. They really died. They're dead. Sa mga believers, they fell asleep. Sila natutulog lamang. At isang araw, muli silang gigisingin. Pagising nila, nasa piling na sila natin, Panginoon. At napakasaya sa piling ng ating Diyos na buhay. Kaya nga po mga kapatid, because Jesus is alive, the big stones of life has been rolled away. Hanggang ngayon, mayroong malalaking tipak ng bato na dumadagan sa atin, sa ating ekonomiya, sa ating mga bulsa. Nasasalat tayo because of these things. Pero tandaan po natin, si Jesus ay buhay kailanman. Meron po tayong pag-asa.
Hindi lamang po sa langit ang pag-usapan natin. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, mararanasan po natin ang pagpapala ng Diyos. Magkaroon lamang tayo ng total obedience and total faith sa ating Panginoong Jesus. At kung tayo yumuko at panandalian, tayo magpasalamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyong mensahe for today. Maraming salamat, Lord, dahil masaya ang araw na ito. Punong-puno ng joy, punong-puno ng gladness, ng victory, simply because muli kang nabuhay mula sa mga patay. Maraming salamat, Panginoon, nang dahil sa pagmamahal mo sa amin, kahit yung kamatayan, tinalo ninyo. For us to be there in heaven, kasama po ninyo, O Diyos. Yeah, Father in heaven, thank you very much po. Ito pong aming samadalangin in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and Amen.